Magsitayo po ang lahat. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Hugasan ako sa aking pagkakasala at linisin sa aking kasalanan. Kaawaan mo ako, O Diyos, ayon sa iyong kabutihan, ayon sa laki ng iyong habag, pawiin ang aking kasamaan. Tayo po'y nagtitipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, bilang isang bayan, tayo po ay tumahimik sandali at pagsisihan ng ating mga nagawang pagkukulang at kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, itaguyod mo ang aming kalooban, pakundangan sa iyong pagmamahal, sapagkat hindi ka namin mabigbigyan kasiyahan kapag kami ay hindi mo inatigan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Ipinabatid sa akin ng Panginoon ang masamang balak laban sa akin ng mga kaaway ko. Ako'y parang maamong tupang dinadala sa patayan at hindi ko nalalamang may masamang balak pala sila sa akin. Wika nila, putulin natin ang puno habang malusog. Patayin natin siya nang wala nang makakaalala pa sa kanya. At tumalangin si Jeremias, Panginoon, ikaw ay hukom na makatarungan, nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao. Ikaw ang maghiganti sa mga taong ito. Ipinauubaya ko po sa iyo ang aking gawain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lulubos. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Panginoon, aking Diyos, sa iyo ko natagpuan, yaong aking minimithi at hangad na kaligtasan. Iligtas mo sana ako sa pag-usig ng kaaway. Tinutugis nila ako, hindi sila naglulubay. Kapag ako ay inabot, sila'y leyon ang katulad. Tatangayin nila ako sa malayo itatakas. At kung ito ang mangyari, pihong walang pagliligtas. Dudurugin nila ako,
luluraying walang habag. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Humatol ka sa panig ko, yamang ako'y di masama. Pigili ng di matuwid sa kanilang mga gawa. Yaon namang mabubuti ay bigyan ng gantimpala. Yamang ikaw, Panginoon, ay ang Diyos na dakila. At sa iyo ay dilingid ang laman ng puso't diwa. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Ikaw rin po, Panginoon, ang sa aking nag-iingat. Ang lahat ng masunurin sa iyo ay naililigtas. Ikaw ang Diyos na matuwid, isang hukom na matapat. Laging handang magparusa sa sinumang gaway linsad. Panginoon, aking Diyos, pag-asa ko sa iyo'y lubos. Magsitayo po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Mapalad ang nag-iingat sa kanyang pusong matapat. Nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag, sa tiyagaan ganap. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga nakarinig kay Jesus ang nagsabi, "Tunay ngang ito ang propetang hinihintay natin. Ito nga ang Mesiyas," sabi ng iba. Ngunit sumagot naman ang iba pa, "Maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipanganganak?" Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas, pumuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. "Bakit hindi ninyo siya dinala rito?" tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, "Wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalinlang din?" Tanong ng mga pariseyo, "Mayroon bang pinuno o pariseyong naniwala sa kanya?" Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya, mga sinumpa. Isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Jesus noong una. Tinanong niya sila, "Labag ba sa ating kautusan na hatulan ng isang tao nang di muna nalilitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba?" Sumagot sila, "Ikaw ba'y taga-Galilea rin? Magsaliksikat, makikita mo na walang propetang magmumula sa Galilea." At umuwi na ang bawat isa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po muna tayong lahat. Ang manindigan para kay Jesus.
Mga minamahal ko mga kapatid, mga deboto, sino po ang naninindigan para kay Jesus Nazareno? Taas po ang kamay. Halos lahat naman po, di ba? Lahat tayo naninindigan kay Jesus Nazareno. Pero dito po sa Ebanghelyong binasa natin, may dalawang klase ng tao na sabihin po natin, yung isa naninindigan at yung isa ay ayaw maniwala kay Jesus. Tignan po natin yung isang klase ng tao na hindi nanindigan at hindi naniwala kay Kristo. Ito po yung sa Ebanghelyo na ayaw nilang paniwalaan na si Jesus ay nagmula sa Bethlehem, nagmula sa lipi ni David. Ayaw nilang paniwalaan yun. Pero higit sa lahat, mga minamahal ko mga kapatid, ayaw po nilang paniwalaan na si Jesus at ang Ama ay iisa. Hindi ho ba't sinabi ng ating Panginoon, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Ang Ama at ako ay iisa. Paliwanag po yun na sinabi ng ating Panginoon. Ngunit hindi po pinaniwalaan ito ng mga tao sa paligid niya. Hindi ho ba't pinaratangan siya na ang kanyang pananalita ay kalapastanganan? Hindi ba't sa Ebanghelyo ni San Lucas, mga kapatid, magiliw, hindi lang magiliw, taas ang sinabi ng mga kalaban ni Kristo na si Jesus ay mula sa Beelzebub. Kaya itong mga taong ito, mga kapatid, ay hindi pinaniniwalaan ang ating Panginoon ay mula sa Diyos. Na siya ang Diyos. Na siya yung Diyos na nagkatawang tao. Samantalang sa Ebanghelyong binasa po natin ngayon, merong dalawang klase o merong dalawang tao na naniwala na si Jesus ay Diyos. Sa maniwala kayo sa hindi, ang naniwala po na si Jesus ay mula sa Diyos ay walang iba dito sa Ebanghelyong binasa natin, ay walang iba po hindi yung mga pulis. Yung pulis sa mga templo, sila po ay naniwala na si Jesus ay mula sa Diyos. Bakit? Ano po ang kanilang sinabi? Ang sinabi po nila, yung kanyang pananalita, yung kanyang pangangaral ay mula sa katotohanan. Naniwala kami na siya yung Panginoon sapagkat ang kanyang pananalita ay mula sa katotohanan. Samantalang si Nicodemo na sinasabi na natagpuan niya si Jesus, sinasabi niya na hindi dapat titisin ang isang tao na hindi pa napapatunayan ang kanyang sala. Sa madalit salita, mga kapatid, itong dalawang klase ng taong ito ang naniwala at nanindigan kay Jesus. Ito po yung hamon sa atin, mga ginigiliw ko mga kapatid. Ang isang Nazareno, deboto, isang Katoliko, dapat panindigan kay Kristo. Bakit kinakailangan natin manindigan kay Kristo? Sapagkat siya po yung Diyos na nagkatawang tao. At itong Diyos na ito, mga kapatid, ay sumama sa ating paghihirap. Siya po yung sumabay sa ating paghihirap, nakiisa sa ating paghihirap. May mga pagkakataon po sa buhay natin na akala natin wala ang Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin na akala natin bingi ang Diyos. May mga pagkakataon sa buhay natin, mga kapatid, na akala natin iniwan na tayo ng Diyos. Pero ang katotohanan, mga kapatid, itong Jesus Nazareno ito ay hindi tayo iniwan. Sinamahan tayo sa lahat ng ating paghihirap. Hindi ba't ang tawag sa Kanya Emmanuel? Nang ibig sabihin, sumasa atin ng Diyos. Kaya dapat lamang na tayo'y manalig kay Jesus, ang Diyos na nagkatawang tao. Pero hindi lamang yun, mga kapatid. Dapat din tayo manalig kay Jesus sapagkat itinatag niya ang kaharian ng Diyos. Kaya nga siya naparito para itatag ang kaharian ng Diyos. At yung kaharian ng Diyos, mga kapatid, ay kakaiba dun sa kaharian ng mga politiko. Ang kaharian ng Diyos ay kakaiba dun sa mga nakikita natin sa pahayagan na kung saan ang mga hari ay nakatira sa palasyo, may mga bantay sila. Ang kaharian ni Kristo, mga kapatid, sabi nga ni San Pablo sa kanyang sulat, ang larawan ng kaharian ni Kristo ay pag-ibig, kapayapaan, katarungan, at kagalakan. Yun po yung pagsasalarawan ni San Pablo ng kaharian ng ating Panginoon. Sa madaling salita, kung tayo ay debotong sa ating mahal na Nazareno, pagtatrabaho tayo para sa katotohanan. Pagtatrabaho tayo para sa katarungan. Pagtatrabaho tayo para sa kapayapaan. Kikilos tayo dito sa lupa para maitatag ang kaharian ng ating Panginoon. Kung tayo ay para sa katotohanan, sapagkat naniniwala tayo na si Jesus ay nagkatawang tao,
hindi tayo magpapalaganap ng kasinungalingan. Kung tayo naniniwala kay Jesus, mga kapatid, at naninindigan tayo sa katotohanan, hindi tayo maniniwala sa mga peking balita. Peking balita nga, di ba? Fake news nga. Kaya hindi natin paniniwalaan yan. Kung tayo'y naniniwala kay Jesus, na siyang pamantayan ng ating buhay, bago natin tignan ang litrato, suriin muna natin, totoo ba itong video na ito? Totoo ba itong litratong ito? Mga minamahal kong mga kapatid, kung tayo naninindigan para kay Kristo, tayo ay para sa katotohanan, sapagkat si Jesus ang katotohanan. Sa madalit salita, mga kapatid, tayo ititindig sa katotohanan. Si Jesus ang daan, katotohanan, at ang buhay. Bilang panghuli, meron po akong gustong ibahagi sa inyo na kung saan ito po ay tungkol sa isang babae na nabulag po siya. Nabulag po siya at hindi siya nakakita for how many years? And then, afterwards, mga kapatid, meron pong isang nagmagandang loob sa kanya na tao na binigyan siya ng mata. Dahil na-aksidente po itong taong ito, namatay, binigyan siya ng mata. Then, after so many months, nakakita muli itong babae ito. At syempre, yung nagbigay po ng mata ay wala na. Kaya, ang sabi ng babaeng nawala ng mata, pwede bang makita yung kanyang mga mahal sa buhay? At yun po ang ginawa. Nagpakita po yung mga mahal sa buhay, mga kamag-anak nung nagbigay ng mata. At tinignan niya. At pagkatapos yung isa doon, na kung saan kapatid, hinipo niya yung mukha. Yung mukha ng kapatid. At ito po yung kanyang sinabi. Ikaw ba si Jesus? Mga kapatid, sa tuwing naninindigan tayo para kay Kristo, sa tuwing isinasabuhay natin ang kanyang salita, at tayo tumitindig sa katotohanan, kamukha tayo ni Jesus. Tayo ay para kay Jesus. Sana po sa hapong ito ng ating pagtitipon, manindigan para kay Jesus, tumindig para kay Jesus, lumaban para kay Jesus. Amen. Ngayon po, tinatawagan natin ang mga PPCRB volunteers para po sa kanilang commissioning. Mangyari lamang po na pumunta sa harapan. Sige po, sa gitna tayo. Mga ginigiliw naming PPCRB District Parish Coordinator bilang mga laikong namumuno at nangunguna sa kilusang PPCRB sa inyong syudad, distrito at parokya ay kinikilala at ngayon tinatalaga upang bigyan ng pagpapahalaga at bigyan kayo ng dagdag na inspirasyon, motibasyon at kumpiyansa sa inyong mga tungkulin, kampanin at iba pang pananagutan. Nalalapit na ang halalan sa darating na 12 ng Mayo at tayo rin ay maghahanda ng ibayo upang ating kampaning gagawing pagtagumpay at pagbabantay na maging maayos, nararapat at makatutulong sa voting experience ng ating mga kababayan upang magkaroon ng isang eleksyon na malinis, tapat, tumpak, makabuluhan at mapayapang halalan.
Kung kayo po ay sumasang-ayon, mangyari lamang po na sumagot, opo, sumasang-ayon ako. Kayo ba ay maghahandog ng abot ng inyong kakayahan upang maging magaling, mahusay at matapat na paglilingkod bilang isang PPCRB lingkod leader? Kayo ba ay magiging non-partisan at walang kikilingan ng mga kandidato at politiko upang maging patas para sa lahat at handang makinig at tumulong sa lahat? Kayo ba'y nakahandang isulong ang isang tapat, malinis at tumpak at makabulhang mapayapang halalan? Kayo ba'y makikipagtulungan sa COMELEC, kapulisan, kagawaran ng edukasyon, mga ibang ahensya ng pamahalaan at iba pang mga pampubliko at pribadong tumutulong sa halalan upang maisagawa natin ang isang mapagkakatiwalaang halalan? Mga kapatid, bilang panghuli, nais ko ipaalala ng ang ating inspirasyon at ang ating modelo ay walang iba kundi si Kristo. Sa Kanya tayo kumukuha ng lakas, liwanag, ligaya, at iatas ang ating paglalakbay, pagtulong, paglilingkod, at pagsasagawa ng lahat ng ating kampaning. Maraming salamat sa inyong pagtulong sa inyong bukasyon na pili bilang PPCRB volunteers. Naway patnubayan kayo ng ating mahal na poong may kapal. Mabuhay po kayo. Palakpakan po natin ang ating mga commissioner, ang ating mga bagong PPCRB volunteers sa ating Archdiocese. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang ipinapaalala o inaalala natin ang ating pagtanggap sa tagapagligtas na nagpakasakit para sa ating kapakanan, hilingin natin ang pananampalataya ng isang Aba upang mahayatid natin sa iba ang mensahe ni Kristo. Ang ating pong itutugon, Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may kapangyarihan naway patnubayan ng espiritu ng pananampalataya. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga nagpapalaganap ng mensahe ng Ebanghelyo sa lahat ng dako, naway pagkalooban ng tapang. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mayayamang bansa naway maging bukas palad sa pagtulong sa mga mahihirap na bansa. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga may sakit, mga bilanggo, mga matatanda, at mga may kapansanan, naway palakasin ng mga nakapagpapaginhawang salita ng Diyos. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Ang mga namayapang tapat sa Panginoon, naway magtamasa ng ipinangakong kapayapaang walang hanggan. Manalangin tayo. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating pong ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan at mga pangangailangan ng pamayanan sa ating mahal na poong Nazareno. Manalangin tayo sa Panginoon. Ikaw ang aming lakas, O Panginoon. Mapagmahal na Ama, pakinggan niyo po ang aming mga munting kahilingan. Ang lahat ng ito alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Sumasamo kami sa'yo, marapat iniyaring alay. Panginoon, tanggapin mo itong alak at tinapay. Sa'yo poon namin handog, buong puso't pag-iisip. Ilayo mo sa panganib at kukupin sa pag-ibig. Buhay namin nakalaan, sundin ang iyong kalooban. Lugod naming paglingkuran, layunin ng kaharian. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-aahin natin ay kalugdan ang Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayaran niyang banal. Manalangin tayo, Ama naming lumikha, malugod mong pagtanggap sa aming mga alay, ang aming kaloobang nahirati sa pagsuway, mapahinuhod nawang sumunod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamias ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa amin, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin.
Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin, kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, bilang isang bayan na nagmamahal kay Jesus Nazareno, atin pong awitin ang dasal na Kanyang itinuro. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Kordero ng Ang Diyos. Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, ang Diyos na magliligtas sa atin. Papalad ang mga inaanyayahan upang siya ay tanggapin. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Natanaw ako ng katawan. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ako ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Ang Panginoon ay ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Ang Panginoon ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa Panginoon ay isang bagay lang ang aking hinihiling. Iisa lamang talaga ang aking hangarin, ang tumira sa templo niya habang buhay, upang kagandahan niya'y aking pagmamasdan. At doon humingi sa kanya ng patnubay sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay. Di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan. Sa pag-inom ng sinuman sa tubig na aking bigay, di na muling mauuhaw pagkat ito ay bubukal sa buhay na walang hanggan.
Announcement. Inihahandog po ng programang Home Base Plus ang mga kwento ng himala ng Poong Jesus Nazareno. Ito po ay mga dokumentaryo sa mga buhay na binago ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mapapanood po ito bukas, Linggo, sa ganap na ika-6 ng umaga sa GMA 7. Gayon din, para sa mga nais magbahagi ng kanilang mga kwento ng himala ng Nazareno, mangyari na mag-email sa himalanangnazareno@gmail.com. Inaanyayahan po ang lahat na sumubaybay. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway gawing dalisay ng banal na pakikinabang na nagpagindapat na kami kalugdan mo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna sandali. Sa ngalan po ng aming rektor at pura paroko, Father Ramon J. Licuanan, taus puso naming tinatanggap ang mga PPCRV coordinators sa pangunguna ng ating national coordinator, si Doc Arvin Santos, dito po sa Pambansang Dambana at Basilica Menor ni Jesus Nazareno. Naririto sila bilang panimula ng paghahanda sa nalalapit na eleksyon sa darating na Mayo. Ganon din nais nating pasalamatan ang commissioner, ganon din ang paring nanguna sa ating pagdiriwang, si Father Eric Adoviso, ang commissioner po ng Ministry on Socio-Political Advocacy po ng Archdiocese ng Maynila. Ganon din muli ang national coordinator ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting, PPCRV, Doc Arwin Santos, at ang lahat ng mga PPCRV coordinators mula sa Archdiocese ng Maynila. Dito rin po ba si Commissioner George? Hindi ko alam kung nandito, no? Nandito rin papupunta. No? So, muli, sana marami pang maging volunteer sa darating na Mayo. Gaya ng sabi ni Father Eric, manindigan tayo kay Kristo. Ipaglaban natin si Kristo. Dahil ang tunay na deboto ni Jesus Nazareno, nakikinig lang sa Diyos at hindi pinakikinggan ang mga walang kabuluhan. Muli, palakpakan ho natin sila. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain tayo ng mabuti at mapagmahal na Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, taglayin sa inyong pag-alis ang yakap ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.